Mga Lodi, gusto kong panoorin natin itong video ito. So, ang Burkina Faso, mga Lodi, isa siyang country sa Africa na kung saan hindi din mayaman. Ang sabi dito, more than 40% of the population lives below the poverty line. Ano ibig sabihin nito? Ano yung minimum na kinikita ng isang pamilya? 40+% mas mababa pa sa kanila. So, ibig sabihin, hindi din sila mayaman talaga. May mga pulis na nagbabantay kasi maraming mga armed group dun na kung saan maraming mga insidente basta na lang a-attack dito sa country nito sa north and east, ina-attack sila. Isang dagdag din yung nakahirapan sa isang bansa. So, bakit natin pinag-usapan to? Kasi nga, itong video na ito, mga Lodi, andito sila sinusuportahan nila itong Pi Network. Di nyo ba alam na pag bumalik tayo dito sa plano ng Bitcoin, yung goal ng Bitcoin, unahin natin na Bitcoin was created as a way for people to send money over the internet. The digital currency was intended to provide an alternative payment system that would operate free of central control. Yun yung gusto ng Bitcoin na mangyari. But otherwise, be used just like traditional currencies. So, hindi connected sa central bank, pero pwede pa rin natin magamit as a traditional currencies. Pwede pambili ng kung ano-ano. Pero nangyari ba? Wala. Ang Bitcoin hindi umabot dito sa mga taong katulad ng Burkina Faso. Sa atin din. Meron ba tayong tag-isang Bitcoin? Meron ba? Wala, diba? Asan na dito yung tinatawag na be used or magamit as a traditional currencies? Ngayon, dumating ang Pi Network dahil nag-failed, hindi naman nag-failed ang Bitcoin totally, pero yung goal nila as an alternative payment na hindi kontrolado ng central banks. Pero nangyari ba? Hindi, kundi naging store of value siya. Yung proof of work hindi mag-work sa atin sa ngayon kasi hindi naman lahat may laptop tapos napakahirap ang mining. Kayang angkinin lahat yan ng malalaking tao yung may pera kasi nga pwede silang magpa-build ng sarili ng mining rig. Pero paano naman tayo? Katulad ng mga nasa Burkina Faso, katulad ng mga hindi makabili ng paano sila magmina. Wala na dito yung adoption or paano sila makakuha ng Bitcoin, di ba? So ngayon, merong dumating ng isang project na kung saan pwede mong ma-access sa phone mo. Eto, mga Lodi, blockchain na siya. Every 2 minutes may mga transaction nagpapakita dito. May mga transaction na nangyayari dito, mga Lodi. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng adoption dito? Paano natin? Eto, nakita nyo, pati sa mga taong meron lang mobile phone, pwede nilang ma-access to kaya nakarating sa Burkina Faso. Ngayon, andun sila sumusuporta. So, nakikita natin dito yung goal ng Bitcoin na hindi ginagawa na ng Pi Network. Tapos ngayon, parang hindi natin kayang suportahan kasi daw, first move advantage daw ang Bitcoin. Hindi siya nga pinakauna. Kaso lang, ang problema nga is, yung goal ng Bitcoin hindi na nagawa. Pero, may mga iba na kung saan, itinuloy nila. Ito na yung Pi Network. Paano ito maging inclusive? Hindi lamang exclusive sa mga may pera. Ito, give it for free. Diyan nag-start ang Bitcoin. Ibinigay niya ng free. Kaso lang ang problema, pwede naman free pa rin ngayon, kaso lang agawan na siya. Palakasan na ng computer. Paano kaming walang computer? Paano kaming mobile phone lang? Gumawa tayo ng ibang paraan. Matalino ang mga tao Ibig sabihin, nag-i-evolve tayo. Kung yan yung blockchain na ginawa ng Bitcoin, okay, ito yung system na ginawa nila, pwede parang basihan, pero meron pang dapat ayusin dyan. Pwede nga na i-digital yung payment natin, pero dapat natin pagandahin para ma-access lahat ng tao. Paano natin gagawin ang adoption sa cryptocurrency? Kaya nga napakadami ang followers or mga pioneers dahil nga yung paraan ng distribution is free. Okay, sa ngayon, daming cryptocurrency ngayon, ang daming mga project na kung saan kailangan mong bumili. Paano naman yung walang pera? Asan yung adoption dyan na tinatawag natin? Or asan ang tinatawag na inclusive? Na kung saan magamit natin peer-to-peer or magamit natin na parang traditional payment lang. Pambili ng ganito, pambili ng wine mo, pambili ng sibuyas, pambili ng asin. Eto na, mga Lodi. Eto na yung katuparan ng goal na Bitcoin. Okay, eto na umabot sa Burkina Faso. Asan pa? Umabot sa mga iba't ibang lugar na kung saan di alam ang crypto. Hindi pa nga alam ang blockchain, pero alam ang Pi Network. Bakit? Kasi nga, madaling i-access sana dapat. Inclusive sana dapat, hindi exclusive. So, mga Lodi, kayong mga alam ko, mga marurunong kayo sa cryptocurrency, pero i-consider nyo naman ang Pi Network, okay? So, sa mga pioneers yan,
continue lang natin suportahan to kasi ang isang dahilan bakit nagiging successful ang isang project dahil may malaking community na sumusuporta sa goal ng project. Kaya andito ako nagsasalita sa inyo, nakikiusap sa mga pioneers na tulungan natin, i-promote natin. Katulad dito sa Burkina Faso, yung mga tao dito hirap na hirap mga lodi, pero andun sila sama-sama, andun sila talagang i-promote nila, i-push nila na ang Pi Network ay sana maging isang digital currency nila in the future. At ganun din sana sa atin. So yun lang mga lodi, sama-sama tayo hanggang makita natin kung gaano ang Pi Network ma-penetrate sa sulok, okay? Sa kasulok-sulukan dito sa Pilipinas na ma-introduce natin ang blockchain mga lodi. Ang blockchain, ang cryptocurrency payment, ang Pi Network dito sa Pilipinas mga lodi. Maraming salamat. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.